Hey guys! Joyce Habot Bertolome here! So, for this episode, let's do a sit-down vlog dahil nakatapos na naman tayo ng isang series. Ay, grabe talaga! I love you, Japan. Sobrang love natin talaga ang Japan at na-realize ko, kahit pang-anim na beses ko lang nakapunta ng Japan, parang hindi matapos-tapos ang mga gagawin. May mga bagay tayong inulit-ulit, may mga pagkain tayong inulit. Kasi guys, nakakamiss siya talaga. So, for this episode, alam nyo yan, every tapos gumagawa tayo ng budget, ng tips, ng hacks, and may pa-shopping haul tayo. So, simulan muna natin sa aking budget and tips. So, again, sa lahat ng mga nagja-dream pumunta sa Japan, go for it, guys, kasi hindi kayo magsisisa talaga. Number 1 ko pa rin yan sa country to visit. Yung, alam mo yun, madaling i-visit dito sa Asia. So, let's start again. Sa mga hindi nakapanood ng episode 1 natin, share ko na doon ang ating pre-flight expenses. So, go na natin yan. May kodigo lang ako sa likod. Nasa likod ninyo yung laptop ko, guys. So, ayan, let's do it. For our pre-flight expenses, ang flight natin, guys, is via Jetstar. Again, kinuha ko ito 2 weeks prior lang, nagkabudulan lang tayo ng mga kaibigan natin. Papuntang Japan, hindi yun talaga ang initial trip na dapat ibubook ko for this month. Pero yun na nga. Nag-Jetstar tayo, our flight is at 13,077.36. 13,077.36. Ano yan guys, may kasama na yung extra luggage. Ako 30, tapos si Jello kasi yung pauwi niya, nagdagdag pa siya. Pero ano naman to, flight expense naman natin ito, individual. So, for example, sa flight, akin lang to. Sa hotel, dinivide ko na siya by 2, okay? For our travel tax, always naman yan, 1,620. And then for our hotel naman, we book our hotel Ichi Ueno Shin Okachimachi, and I highly recommend that hotel. Ako, love ko siya. Nasa quiet neighborhood tayo. So, kung hindi nyo pa napapanood ang ating hotel tour, lagyan na lang natin dito. Yan. So, panoorin nyo yun, guys, para makita nyo kung perfect ba sa inyo ang location, kung anong itsura and all. Next naman, sa hotel natin, it's 13,059. 13,059 for 5 nights na yan. Individual yon. So, again, ang flight kasi namin for Jetstar is at 12 midnight. Ang lapag namin sa Narita, sa Japan, is 6 a.m. So, I made sure para tuloy-tuloy na rin ang araw natin. Binook ko na yung day before din. Dapat 4 nights lang kung tutuusin kaming nandun. Pero binook ko na yung night before para makatulog tayo before tayo mag-ikot. Next naman, we book a pocket wifi. Again, ito yung may router. Ito na nga. Guys, nakakaloka. Buti na lang pinaalala nyo. Ay, buti na lang kakwento ko. Kanina si Jello sabi sa akin, honey, nandito yung power bank ng wifi. So, ewan ko kung paano ba yun. Babayaran ko na lang ba yun? Matcha-charge ba sa akin? Hindi ko alam kung paano ko ibabalik sa Japan yun. Magbubook na naman ba tayo ng flight? So, yun ang ating pocket wifi na pwedeng mag-connect ang 5 device. Ang kinuha ko guys is yung 5 gig na data. Kung kayo ay gagamitin ito sa trabaho, magda-download, mag-upload, kunin nyo na siguro yung 10. Kasi si Jello parang nag-download siya sa Netflix ng 5 episodes na ubos yung day 1 namin. Kaya wala kaming day 1 wifi nung gabi. So yan. And also, ito naman, for your transfers, ang isa sa mga pinakamadaling way, lalo na kung sa Ueno kayo magsistay, kumuha kami ng Keisei Skyliner na round-trip tickets via Klook, at may kasama na rin yung 72 hours na metro. So, kung sa may Tokyo lang kayo magsistay, go for it. So, ang Keisei round-trip and 72 hours na metro, unlimited is at 2,149.50. So, yun guys. Ito yung tamang computation. Parang may plus 1,000 ako nung last na sinabi ko sa inyo. So, our pre-flight expenses pa lang ha. It's already at 30,780.86 pesos. Ayan. Sa Japan talaga guys, medyo may kamahalan, so kailangan talaga pag-ipunan. And kung may mga piso fare din, later I'll be sharing with you ang mga hacks and tips ko sa inyo. So, stay tuned!
Okay, hindi ko na i-rundown for each of the days na nandun kami guys, iisahan na lang natin tong chika time ng gastusan, okay? So, for our day 1 and day 2, very chill lang kasi yung day 1 natin, naglakad-lakad lang tayo sa Shibuya. Tapos yung day 2 natin, nag-Yokohama food trip tayo with our friends. So again, for our day 1 and day 2 guys, nagulat ako kasi sobrang mura lang nung gasto. Sabi ko, ay grabe, mukhang hindi ako gagastos sa Japan. Kasi guys, ang inalot ko talaga na budget is at 3,500 o mga 3,900 or isang lapad or 10,000 yen per day. Tapos nung first 2 days namin, sabi ko, hala, 2 days na, isang lapad pa lang nagagamit ko. Diba? Initial ko na winidraw is 50,000 yen or around, compute natin ngayon guys, 0.39 or 0.40 kasi. Sige, compute natin. 50,000 yen is 20,000 pesos. Ayun pala, dali lang pala computein. Yun, ang initial budget ko is 20,000 yen. So, sabi ko, hala, marami pa pala akong pera. Pero guys, pagdating natin ng day 3, kung kailan tayo nagpasabay at nag-shopping na rin, ayun na. Nagkandalo ko na. Day 3 ko is at 16,500. Day 4 ko is 5,000. In peso na lahat to guys ha. And day 5 is 1,000. So, gawa tayo ng run through dito kung magkano ang ginastos ko in total. So, for example guys, hindi ka magsha-shopping, which I doubt kasi ang daming bibilin sa Japan guys, pero yun nga. So ang food na ginastos natin is at 6,500 for 5 days na yun. So mura pa rin yun guys, parang mga 1,250 per day, carry na yun. Oo nga, mura na yun guys. Kung kakain lang kayo ha, maglalakad-lakad, magsa-sightseeing, hindi ka na kukuha ng mga Disneyland passes and all, good na yun. Pero yun nga, hindi ganun naging reality natin. For transportation, nag-additional transportation tayo, kumuha tayo ng Suica card, and then kumuha pa tayo ng additional pala na one day, unlimited pa na metro, that's around 350. Ayun guys. So, tapos, ito na, sa shopping na tayo nagkandaloko-loko. Sabi ko kasi, well, guys, nag-explain pa si ate. Nag-explain pa siya. Pero technically, guys, ito, ang pinakamura kong Japan. Kasi hindi talaga ako tumodo sa shopping. Wala akong inaay. Parang pagdating ko doon, hindi ako super gutom. Pagdating ko doon, di ba lagi ko sinasabi sa inyo, kasi nga, may nagpapapayat ang ate nyo. Tapos sa shopping, parang, di ba before kami mag-Japan, nag-declutter ako. Yung mga nagpo-follow sa Pre-Love by Yamba Joyce, nakita nyo, nag-declutter ako ng mga damit. So, every time na nandun ako, sabi ko, bibilhin ko ba to? Bibilhin na naman ako ng damit. Eh, di ba nag-declutter nga ako para lumuwag? So, yun. For shopping guys, kasama na rin dito yung mga pinasalubong ko sa family and friends. Sa akin pa lang to, minus yung pasabay, it's at 19,000. Yun guys, ang kasama sa pasabay. Medyo marami rin naman ako, ayun ang kasama sa aking shopping. Marami naman ako na pasabay nun, na pasalubong for friends and fam. So, yun. I think siguro yung mga akin dito, mga nasa 12,000 siya, guys. Nakabili na ako ng mga pantrabaho, ng mga pang skincare ko. So, I guess, mura pa rin siya. And yes, for this Japan trip, wala tayong biniling luxury. Sino ka naman doon? Wala akong nabili, wala akong binili. Kahit may mga naaya ko na ay nako, hindi tayo bumili. I'm so proud of myself. Yun lang naman. So, i-run through na natin magkano ang naging total natin. Ang total natin, ito i-compute ko ha, may additional pala akong nilagay. Ito guys, ito na. Ang total natin ginastos sa ating September 11 hanggang September 15 na Japan trip in Tokyo is a total of 57,630.86. Tapos, guys, ang chunk nun is yung sa pre-flight expenses na 30,000. So, yun, technically, parang gumastos ako ng mga 27,000 during our stay. Yun, guys. Pero kung hindi nga kayo nagsha-shopping, parang kung budgetarian trip kayo, I think 45,000 will be enough
Ganon. Or sabihin mo, isarado mo ng 50,000, 10,000 per day sa Japan is enough. May konti-konti na yun na pasalubong, tapos nakakain ka na ng masarap doon. So, ito na. I'll do, ang aking mga things I learned during our trip. So, again, we stayed in Japan for 5 days. It's already my 6th time in Tokyo. Iba pa yung pinunta natin ng Osaka, iba pa yung nag-Sapporo tayo, nag-Kyoto na tayo, nag-Hiroshima na tayo, nag-Fukuoka na rin tayo, guys. So, sa mga bago dito sa ating channel, welcome to our channel. I'm Joyce Yabot Bartolome. Nandito ako sa YouTube since 2022. Ayan, we're still growing our community here. So, kung bago ka, don't forget to subscribe. So, kung hindi mo pa napanood aking mga previous Japan trips, again, nakarating na tayo ng Tokyo, ng Kyoto, ng Osaka, ng Hiroshima, ng Fukuoka, ng Sapporo, saan pa ba natin? Yun, nandun. May mga playlist tayo dyan. Panoorin nyo na lang, guys. So, again, here are the things that I learned when traveling to Japan, no? Okay, number 1 is yung flight natin. Book your flights early. So, kung katulad kayo na meron ng mga approved leaves or na plot nyo na yung mga leaves nyo, mag-check kayo ng mga piso sale. Okay? Sa mga budgetarian ng ating mga budget na airlines are Cebu Pacific, AirAsia, Jetstar. If gusto nyo naman on the premium side kayo, premium quality naman kayo ng airlines when it comes to food, may kasama na siyang seats and may kasama na siyang baggage, go for Philippine Airlines, JAL, ANA Air. Ayan, yan ang mga pwede nyo sakyan. Okay, so sa flight, mamili lang kayo kung vegetarian traveler ba kayo or doon kayo sa mas gusto nyo convenient flying via our flagship carrier or Japan's flagship carrier, guys. So, yon. Next naman, guys, is the location where you are staying. So, ito yung mga areas na pwede kong i-share sa inyo kung saan nyo gusto magstay. Lagay natin dito ang mapa ng Tokyo. So, for example, gusto nyo katulad sa amin na tahimik na lang kayo at malapit sa airport kasi malaki ang Tokyo, guys. Stay kayo sa Ueno. It's just 45 minutes, one ride ng Skyliner. Yung katulad ng ginawa namin para ando ka na. Guys, don't you worry kasi ang transportation naman sa Japan, dikit-dikit ang mga metro. Sabi ko nga kay Jello, ang ganda ng transportation nila kasi parang every 500 meters, may masasakyan ka na tren. Ang lapit lang pwede ka mag-tren. So, yun guys. Pwede kayo mag-Ueno kung gusto nyo malapit sa airport. Next naman ang pwede nyo pagstayan is Shibuya. Kung gusto nyo nasa shopping area kayo, you can stay at Shibuya. Kung gusto nyo naman din ng medyo lively talaga, nandun na kanilang red light district, bars, go to Shinjuku. Kung gusto niya naman magstay sa somewhere na cultural, you can stay at Asakusa. Ayun guys, yan ang mga marirecommend kong area sa inyo. Tapos, madali naman mag-travel sa Japan via their train lines. Kung may extra budget kayo, kung gusto nyo mag-Uber, do so. Okay? So, yun, kung katulad ko na nung mga unang panahon, yung mga first to second time ko sa Japan, nagstay na ako sa Shinjuku and nagstay na ako sa Shibuya. Pero during ito, yung 6th travel namin, sabi ko, buti pala sa Ueno kami nagstay. Kasi guys, na-realize ko, pagka tumatanda, pag nagkakaedad ka na pala, parang gusto mo medyo tahimik lang. Parang hindi ko ma-imagine ngayon na pagbaba ko, ang ingay. Hindi ko ma-imagine na pagbaba ko ng hotel, nagsha-shopping na yung mga tao. So, gusto ko medyo, dinanamnam ko yung paligid, yung weather, medyo mainit pa sa Japan ngayon, pero good pa rin siya. So, alam mo yun, parang yung naririnig mo yung chirping of birds lang, yung tunog ng naglalakad sa pedestrian, yung tunog ng stoplight, ganun lang. So, na-enjoy ko talaga. So, sa mga kabatch ko dyan, Ueno is our place. Yung hotel na pinagstayan namin, parang ilang meters away pa siya sa bigsi ng Ueno. So, go for it.
Okay? So, what are the things that you can do in Japan? Japan is a place for shopping. Yun guys, hindi pa kami nag-outlet nun ha. There is an outlet store in Gotemba. Ayan, meron din kami dyan. Magandang episode yun, panoorin nyo. Naglakad kami sa Kawalan. So, lagay natin dito. Ang aming Gotemba outlet shopping, isa yan sa pinakamaraming views ng episode natin. So, i-watch nyo yan. And then, check on tourist attraction, yung mga location na gusto nyo. You can also stay at Ginza. Ginza naman is near Chokiji Market. Kung mahilig kayong kumain at mag-shopping, 2-in-1 na yon. You can stay at Ginza also. So, yan. Alamin nyo lang kung ano classic ang traveler. Kung into culture ka, go to Asakusa. Nandun ang Sensoji Temple. Kung shopping ka, go to Shibuya, go to Ginza. Kung very lively kang person, gusto mong makamit, maraming hostels, stay at Shinjuku, and kung gusto niya naman convenient, going to the airport, stay at Ueno. Japan is a very, very great country for food talaga. Lahat ng pagkain nila, they do it with perfection. Sobra. Even the convenience stores, guys. Gumawa tayo ng episode niyan. What to eat sa convenience stores, saan ang mga affordable eats in Japan. Go. Go talaga, guys. Kung mag-iipon na lang rin kayo sa Japan na kayo pumunta, lalo na kung malamig ang panahon. So, yun lang naman, technically, kung may mga questions pa kayo, comment down below. Ito guys, I just wanna share kasi nga, since nag-shopping din tayo, not just for me, but for pasabay, as a businesswoman also, no? So, talaga, hands down talaga ako sa asawa ko na sobrang haba ng pasensya. So, kung anong trip ko, parang siya, bakit ba natin ginagawa ito? Hindi ko rin alam, guys. Yung saya ko kapag, di ba, kaya rin tayo na dito sa social media. Kaya ako nag-share ng mga shopping haul, not to brag, not to show na, ano mga kaya kong bilhin. It's because pumupunta tayo sa ibang bansa to show you the culture, para makita nyo ano bang mga best na skincare na meron sila, anong mga best food na pwede mong iuwi, pampasalubong. So, yan. In general naman, guys, sinasabi ko nga sa inyo, pasalubong is not a must. Ayan nga. Hindi mo kailangan magpasalubong to everyone. Kung may extra ka, go for it. Pero kung vegetarian kayo, you can pass. Sabi nga ni Jello, parang ayahan mo silang pumunta doon. So yan, ako nag-share ako ng mga recommendations ko sa inyo para when it's your time to visit Japan, alam nyo na rin kung ano yung mga talagang subok ko na rin. And kung gusto nyo i-try, go for it. Ito lang guys, mag-share lang ako sa inyo. Ayaw naman natin ng negativity dito sa ating channel. Pero of course, I want to be transparent to you guys para baka may matutunan kayo. Kasi parang kayo, dami mong ginagawa, Joyce, no? Negosyo ka ng negosyo, tapos magta-travel ka na, nagpasabay ka pa. Sa totoo lang guys, nadala na ako sa pasabay. So kung makikita nyo, hindi ako nagpasabay sa US. Tinigil ko na talaga yan. Hindi tayo nagpasabay sa Europe. Vietnam, sobrang relax namin. Pero kasi Japan, parang ako, baka may mga tao kasi nagusto rin ng mga bibilin ko. So, nag-heads up na ako na days before kaming dumating doon. Kung may gusto kayong pasabay, mag-pay na. There's this, one experience, no? Ay nako, basta, na background check naman, parang background check, luxury kasi guys ang pinapabili niya. So, background check ko, sabi ko, kasi nakita ko na rin naman tong tao na to, na namili din, nakita ko na rin siyang namili. Sabi ko, okay, baka potential. Tapos guys, punta na kami, last day na namin yun. Parang few hours na lang before we go to the airport. So, kung may papasabay siya, kasi, alam mo yun, sa business, parang, sayang naman, lalo na kung medyo okay din naman yung ma-offset niya yung shopping ko, yung kikitain ko doon. So, alam mo yun, business, buy and sell, parang ganun siya. So, sabi ko, okay, ang na guys, sa mga namili ng mga pasabay sa akin, alam niyo yan, naka-SRP na tayo, tapos minimal lang talaga. Kasi gusto natin as much as possible, mura yung mabibili nyo. Parang yung labor na lang, kasi guys, ang pasabay, ganito siya ha. Hindi siya pasabay na, may iba kasi, parang isasabay ka lang, kunyari ako, bibili talaga ako nito, bibili ko siya ng 5. Para kung may gusto ng 4, dun sa bibilin ko, same with me, di ba, convenient, parang technical, pero there are pasabays kasi na, talagang sasadyain mo. So ito, wala talaga siya sa plano kasi nag-cut off na ako day before.
Tapos, parang, sige na, pagbigyan natin, ganyan. Gusto ko rin naman makita yung store, sige, fine. Punta kami sa Goyard, guys. Pero sinabihan ko na siya na night before na sure ka ha, kasi pauwi na kami, papunta na kami ng airport. Sure daw siya. Sinabi ko na rin kung paano yung process ng payments and all. Tapos guys, nandun na ako sa store. Nandun na ako sa store, sinabi ko na sa kanya magkano. Alam mo yun, tapos yung color kasi na gusto niya, wala dun. In smaller size. Maiintindihan ko lang naman kung katulad ng mga ibang bumili na, Joyce, pass na yan, pass na. Ganon. Okay na yun. Pero guys, hindi na siya nag-message. Alam mo yun, nag-ghost ako. Ghost project. Charot. Nag-ghost ako sa pasabay. Ang sa akin lang guys, we need to respect ang oras ng ibang tao. Yun lang naman ang gusto kong iparating dito. Like, we're doing business. Kung hindi mo gusto, sabihin mo na lang. Kung bilhin mo agad. And guys, sinasabi ko nga sa inyo lagi, respect other people's time. Kasi syempre, hindi lang naman yung, alam mo yun, hindi lang naman yung ipambibili doon. Parang hindi ko naman pinabili, hindi makita na istorbo. Hindi lang yun guys, yung oras mo, yung gano'n. So, I think this will be the very last time na magpapasabay ako. Talaga. Ano na to? Period na talaga to. Kasi nga, parang ako, na-disappoint ako sa mga times na hindi ko kasi ginagawa yun, hindi ako nanlalamang ng ibang tao. Na-disappoint ako kapag na-experience ko siya first hand. Diba nakwento ko rin sa inyo yan, start of the year, parang sabi ko, heto na naman po ang mga pagsubok na parang there are people talaga na makikita mo na hala, ba't may ganun? So, natututo ka. So, madadala ka din. So, maaapektuhan even yung mga nagbabayad naman sa akin ng tama. So, the next time guys, ayun, I'll stop doing pasabays para, na lang tayo, travel, tapos i-share ko na lang sa inyo kung ano yung mga binili ko para kung it's your time to go to that country, alam nyo na yung mga bibilin. Yun lang. Yan lang naman yun. So, medyo nag-low energy tayo ng last day, no? Ewan ko kung paano nag-turn out yung vlog natin. Yun yung pahapyaw ko sa inyo na may ganap. Kasi yun nga, parang 2 hours yung binyahe namin, gano'n 2 hours, tapos naghintay tayo, nagtanong tayo sa store. And guys, luxury store yun. Ako, hindi ako pumapasok sa luxury store kapag hindi talaga ako bibili. Or, alam mo yun, parang mang-i-istorbo ka lang rin. Yun, so alam mo, pati ako, pumasok ako ng Hermes, tapos tag-check lang ako kung may size ako, wala man talaga akong, sa totoosin lang, hindi man talaga ako pumasok, nakita nyo, ng mga luxury stores, kasi alam kong intentional buying tayo this time, hindi ako bibili ng anything, yun lang. Siguro lesson for you na, yun nga, the world is cruel, why? Ano ba yan? Parang minsan matanggal ang faith in humanity mo. So, yun lang. Tayo guys, ang gusto ko lang sabihin dito is, respect other people's time. Guys, kasi ang time ay may kaakibat na pera, ang time ay may kaakibat na ibang priority. So, wag ganun. Wag po ganun. Tayo po ay nabudol. Tayo po ay nag-ghost sa episode na yun. So, ayun. Kasi nga, syempre nakakahiya. Hindi lang naman ako yung oras yung oras din ni Jello, lalo na si Jello. Diba, wala naman siyang anything doon. Kasi nga, diba, magkahiwalay naman kami ng pera. Kay KB kami. So, yung nilakad niya, yung hinintay ng oras niya, wag ganun. Tapos, ayun. Tapos nakita ko, parang nagre-resell din sila. Alam mo yun, wag tayong maging greedy guys para hindi tayo mahuli. Ang sa akin lang, kunyari, papasabay niya, Joyce, sige pass, hindi nag-go yung client ko. May pa na, hindi regalo ko kasi sa asawa ko, may chika pang gano'n. Anyway, enough of that. Yun lang naman. Ang chika ko sa'yo, pero I'm so grateful pa rin. Kasi sinasabi ko nga sa inyo guys, na ako, ang learning ko doon is I'll stick to my core. Kayo guys, yung mga sumusuporta sa akin dito sa vlog, kasi kayo rin yung mga bumili nito. Hello sa lahat na nagpasabay sa atin dito. Ayan guys, sana next time ma-deliver ko na yan sa inyo. Ayun nga, may mga ipapasensya na po, and I'm sorry kasi
yung mga iba niyong pasabay, hindi ko na bili. Meron ding isa nag-down, pasensya na po. Kasi nung pumunta na ako sa ibang store, hindi available yung size. So, yan. Guys, sa mga susunod, I'll stick with you guys. Tayo-tayo na to. Alam mo yun, yung supporta nyo, okay na sa akin yun. Okay na tayo dito. Yun lang naman. Pero, totally talaga, we enjoyed our trip. It was our first time to see may barkada din sa Japan. Ayun, masaya talaga. Tsaka yung time namin ni Jello alone. Tapos guys, pag uwi namin ng Pilipinas, sabi ko nga, di ba nga nakita nyo, best fortune daw tayo for this year. And naramdaman ko siya agad pag dating namin sa Pilipinas na parang, okay, may mga negative things, lang tayo, transparent lang tayo guys. Kasi hindi naman full of rainbows ang buhay, no? Pero, see the positive side in life. Yun ang gusto kong i-share sa inyo. So, yun, parang ako, may na-experience tayong ganun, pero mas maraming blessing ang pumasok pag uwi namin ng Pilipinas. So, yan. Thank you, Lord. Thank you naman po. Ayun, guys, basta wag tayong tumapak ng ibang tao. Magtrabaho tayo ng mabuti para yung mga nabibili natin ay wala tayong inistorbong iba. Okay tayo doon? Okay tayo doon. Ayun, guys. Yan lang naman. Hope you like our vlog. For today, my tips, our budget in Japan. Kung may mga tanong pa kayo, i-comment nyo lang yan dito. Kung yung mga series ko, maraming salamat sa mga nanood ng aming pagsayaw ni Jello. Guys, na-enjoy ko ang pagsayaw sa Japan. Salamat, ang dami nating views. Yun nga guys, alam niyo yung weather update natin. Parang nag-open din siya ng windows para sa mga brands na makipag-collaborate sa atin. Basta ang saya ko. Ang saya ko. Do what makes you happy, guys. Kasi kapag ginawa mo yung mga bagay genuinely authentic na ikaw yun, may mga makaka-appreciate talaga. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Pati ng aking chika time, may pa-blind item pa tayo sa episode na ito. Yun lang. Thank you so much. And nagbabalak na tayo, nag-aayos na tayo, guys, ng ating December trip. Hindi na tayo sa Taiwan pupunta. May trip pa tayo sa Thailand soon. So, tingnan natin kung ano pang maisisingit ko na episode for our vlogs. Okay? Comment down below kung saan nyo pa gusto mag-weather forecast tayo. Tulungan nyo ako guys. Hindi kami makadecide ni Jello kung saan pupunta for winter time. So, yun. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel and follow all my social media accounts at Yapo Joyson on Instagram and JY on TikTok. So, yun lang. I'll see you on the next one. Bye!